So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay. And nandito ulit ako upang sumagot sa mga katanungan ninyo na inyong ikino-comment at tinatanong sa akin. So maraming salamat mga kamanok at pinagkatiwalaan niyo po ako na sumagot sa inyong mga katanungan. Kaya wag na natin masyadong patagalin pa to at simulan na po natin kaagad yung inyong mga katanungan na dapat nating sagutin. So mega shoutout muna natin si Jeric Tipan. Ayan, so ang tanong niya, Idol, anong magandang ibigay sa manok para malinaw ang pananaw niya sa oras na sila ay mamamasyal? Okay, so ano bang dapat ibigay natin sa ating mga alaga? Actually, napakarami eh. Napakarami. Po pwedeng PowerPoint Cobra, po pwedeng Volplex, okay, po pwedeng Reload. Maraming suplemento ang maaaring ibigay. Pero isa lang ang sinisigurado ko po sa inyo. Kung kayo po ay magbibigay ng suplemento, make sure alam niyo po kung ano yung kalagayan ng manok. Ibig sabihin, kung yung manok ay masyado ng matubig, sabihin na natin na over moisture, napainom natin ng sobra, yung ipot, basa, kailangan alam natin kung ano yung dapat nating ibigay sa kanila. Okay? Kung halimbawa, maganda naman yung panuno ng manok, kahit ako, ang binibigay ko, Volplex na lang eh. Right after na kumain, Volplex. Kung halimbawa, sa huling araw, tapos mamamasyal na tayo, magbibigay lang tayo ng 20 grams. After ng feeding, nagbibigay ako ng Volplex para maganda ang panunaw. Yun lang. Hindi ko na masyadong ginagarbuhan. Hindi ko na masyado pang binibigyan ng kung ano-ano. Volplex lang. Tapos yung Levemine GK, halo sa pagkain. Then yung mixture natin ng patuka, kailangan maayos na maayos. Yung nutrition, timbang na timbang. Okay? Kailangan yung carbohydrates, mas mataas kaysa sa protina. Ganun po ako mga kamamay. Kaya kung ano mang suplemento o tinatanong mo sa akin, ako binibigay ko, Volplex lang. Okay? Minsan nga, kapag talagang kita ko na matakaw yung manok, yung appetite, hindi na ako nagbibigay eh. Yung talagang last feeding na lang ay binibigay ko. Okay? So sana makatulong kamamay ang aking simpleng kasagutan. So ito naman galing kay Alan Bores. Ayan, magandang araw sa iyo Alan. Idol Mamay, tanong ko lang, yung po bang dextrose powder, ilang beses siya ibinibigay sa isang linggo? Okay, dextrose powder. Pwede po yung araw-araw. Okay, pwede po yung araw-araw. Kasi yan po naman ay pang-hydrate lang ng manok. Ibig sabihin, kung nadidehydrate, iniha-hydrated lang po natin yung katawan ng manok. Ibig sabihin, kung masyado silang hinihingal, nangingitim yung palong, so naghahalo tayo ng dextrose powder sa ating mga manok. Pwede po yung araw-araw. Pwede rin pong once a day lang po. Yung sabihin, halo lang sa pagkain. Pwede rin po yung halo sa painom. Okay? Pero yung iba, sa pagkain po nila inihahalo, para po sa ganun, intake po nila lahat. Pwede naman sa painom, kung medyo marami yan sa mga sisiw. So, pwede po araw-araw yan. Okay? Pero kung halimbawa naman ay maintenance lang, pwedeng 3 times a day lang o 3 times a week lang po. Okay? So, Alan Bores, sana makatulong ito. So, next, galing kay Dennis Repones. Ayan, so, Idol, pwede po ba na hindi na ibabad yung Jackie Oats? Pwede naman po. Kaso, napakaliit lang po ng nutrients na maaaring ibigay niya sa manok. Hindi kagaya ng fermented Jackie Oats na talagang 100% ang kaya niyang ibigay sa ating mga alaga. Lalo na yung tinatawag na amino acid, which is yun po ang requirements ng muscle ng katawan ng manok para mag-build sila ng pangangatawan. Pero kung hindi mo ibababa dyan, hindi niya makukuha yun. Hindi siya makakapag-build ng muscle. Okay? So, magiging ano lang yun, konting nutrient lang ang may provide. Hindi kagaya nung nasa fermentation ng Jackie Oats, talagang napakarami. Yung natural vitamin B12, yung amino acid, yung enzyme, yung calcium, and the many more to mention, makukuha talaga ng manok. Kahit nga hindi ka na magbigay ng vitamina eh. Kapag na-ferment mo yung Jackie Oats, lumalabas talaga yung natural na vitamins na kailangan ng manok. Okay? Kasi pag nagbibigay ka pa ng vitamina, nagdodoble-doble lang, sayang lang. Present na rin naman doon sa fermented Jackie Oats eh. Bakit ka pang bibigyan ng vitamina? Magdodoble-doble lang. At pagka nagdoble-doble, sumobra yung vitamina, iipot lang ng manok. I-release lang ng manok. Sayang lang din. Sayang ang pera. Okay? So, next question. Galing kay Tech-C50. Tanong niya, hanggang ngayon ba
Isang beses sa isang araw ka pa rin magpatuka ng manok mo, idol? Yes po mga kamanok, at yan na po talaga ang cycle ng feeding ko sa kanila habang buhay. Yung iba iisipin, di baka mamayat. Baka magkasakit. Baka, yung iba nga sinasabi, baka magka-ulcer. Hindi po mga kamanok. 1 meal a day lang po equals mas bulto, mas healthy, mas siksik ang katawan, mas magaan, mas mapula ang mukha, mas masaya ang manok. Yung iba, hindi lang talaga sanay. Yung iba, nagugulat talaga eh. Ha? Kasi po nasanay kayo na nagbibigay kayo ng 2 meals a day, umaga at hapon. Nung una, ganyan din po ako. Sabi ko, baka mamayat yung manok ko Yung iba nga dyan, 2 beses nagbibigay ng pagkain, payat pa yung manok. Tapos sabihin ko, 1 beses lang, lalong hindi maniniwala. Pero sa totoo lang mga kamanok, nung nai-apply ko po ito, share ko lang sa inyo, nung nai-apply ko po yung 1 day 1 eat, na akala ko din dati is mamamayat yung manok. Hindi po. At doon din po ako nagkamali. So, ang ginawa ko po dyan, nag-priming muna ako. Pag sinabing priming, mga newbie, nagpurga muna ako, nagpaligo, nagbigay na rin ng injectable supplement kasi meron akong available dito. Then, nag-bacterial flushing. Sa madaling sabi, na-reset ko po ang sistema ng manok. Naging maganda po yung sistema ng manok. Wala siyang sakit, wala siyang parasite, in and out, wala siyang kuto, wala siyang bulate, tapos wala siyang sipon, tapos nagbigay pa ako ng injectable supplements, gumanda ang blood circulation, din na mabigyan ko po ng fermented Jackie Oats, tapos maganda po yung balance ng diet, tapos 1 beses lang po, yung appetite nandun. Ang gana kumain, ang takaw ng manok. Tapos yung katawan, nakikita ko nagbibuild ng pangangatawan, pero ang gaan. Bumubulto, bumubuka ang katawan, pero ang gaan. Pero wala siyang taba. Okay, hindi siya mabigat eh. Kasi nga yung Jackie Oats, high in fiber. So, pag high in fiber po, sinisip-sip o inaabsorb po nito yung extra moisture ng manok, yung extra bigat ng manok. Okay? At napakaganda rin po kapag ang manok po ninyo is malaki ang katawan tapos magaan, maganda po yun. Okay? So, compared natin doon sa mga manok na hindi gano'ng kagandahan ng katawan tapos mabibigat, edi ano na kayo, advantage na po ninyo yun sa ibang mga manok. Okay? Kaya, ano ba tanong yun? Kaya yung 1 day 1 eat mga kamanok, napakaganda niya sa manok. Kahit pumunta kayo sa sa Amerika, sa US, punta kayo dyan, yung mga malalawak na farm dyan, 1 beses lang po talaga sila magpatuka. Yan po yung gawain ng Amerikano. Bakit po? Yung sobrang dami, tapos kukunti namang tauhan. Di ba? Kung sila magbibigay ng patuka, umaga at hapon, trabaho na, nakakapagod yun. Kaya binibigay nila 1 beses lang sa isang araw. Sa hapon, sa umaga, o kung anumang oras na gusto nila, basta 1 beses lang, mga kamanok. Okay? So, sana makatulong po, mga kamanok, So, next. Ito, galing kay Jomar Palma. Idol Mamay, anong magandang gamot para sa atay ng mga nokis? Ihintayin ko ang kasagutan mo. God bless. Pagdating po sa atay, okay, kasi po ang atay, mahalaga po yan pagdating sa ating mga manok. Pag po ang ating mga alaga ay nagtagal po ang sakit, nagkakaproblema po yung atay. Humihina po yung atay, yung pump, nagiging problema po. Pag po humina ang atay, hindi na po niya na-filter lahat ng nutrients, especially galing sa mga prutas, sa mga grains, sa pagkain na kinakain ng manok, kahit ano pong ibigay nating supplements, vitamins, o pagkain sa kanila, hindi na po sila tataba. Kaya yung marami nating mga kamanok dyan nagtataka, bakit yung manok ko ang gana namang kumain? Bakit yung manok ko wala namang sakit, wala namang sipon, pero ayaw talagang tumaba? Yun pala, nagka-problema na po siya sa sa liver, sa atay. Bakit? Kasi nga po, hindi nyo nagagamot yung sakit nila noon na pabayaan. O kaya naman, nasobrahan po kayo sa pagbibigay ng injectable supplements, vitamins. Sumusuko po yung atay. So, kamamay, ano nga maaaring igamot dyan? So, bago pa po tuluyang magka-problema yung atay, kailangan magbigay po tayo ng liberator. Gawa po yan ni Excellence. Makakatulong po yan upang i-release lahat ng toxins na meron sa atay ng ating mga alaga. Para kahit konting pagkain lang ay ibigay natin, makikita nyo, nag-i-improve agad yung katawan. Tapos yung pagpupurga ninyo madalas, bawa 3 weeks, every 3 weeks, nakikita mo talaga, kahit konti lang ang kain ng manok, bumubulto. Kahit konti lang kain ng manok, gumaganda ang pangangatawan.
Kaya kung ang tanong mo, ano ba yung suplemento na maganda sa atay ng ating mga manok, choose Liberator. Halo sa painom, saka ibigay sa ating mga alaga. Make sure na medyo uhaw yung manok para pag binigay po ninyo, talagang ma-intake ng ating mga alaga. Pwede rin po yan sa mga sisiw, sa mga tandang, para sigurado tayo na yung kanilang pagkain na kinakain, pasok na pasok sa kanilang sistema. Alright? So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang ilang mga katanungan na ating sasagutin at hopefully sana makatulong po ito sa ating mga kamanok. So, see you for our next vlog. Kung may katanungan ka, ilagay mo lang sa comment section. Ako ang bahalang sumagot dyan. So, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.